Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Isang mapagpalang araw po sa ating Panginoon. Ako nga po pala si John Robby Medina. At ngayong araw po ay samahan ninyo akong pag-aralan at unawain ng mga salita ng ating Panginoon. Welcome po sa ating daily devotion. At ngayong araw po, October 18, 2024, araw ng Biyernes, itutuloy po natin yung series natin na 7 Secrets to a Joyful Life. At ang title po ng ating devotion ngayong araw ay ang Purpose. Live out your purpose. At ang versikulong ating pag-aaralan ngayon ay mula sa Ephesians chapter 2 verse 10. Sinasabi rito, "For we are God's handiwork created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do." O sa Tagalog naman po, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. At mapunta naman po tayo sa ating katuruan ngayong araw. Unang-una po, we are God's masterpiece created in Christ. Ginawa tayo ang pinaka magandang ginawa ng ating Panginoon. Ginawa niya tayo pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Di ba nga po nung dati hinulma tayo ng ating Panginoon kay Adan. Sinisimbolize na galing na tayo sa makasalanang buhay. Pero ngayon, we are God's masterpiece created in Christ. Kaya tanggapin na natin ang ating Panginoong Jesucristo dahil siya na yung tumubos ng ating kasalanan. Siya na yung umako ng lahat ng kasamaan na ginagawa natin noon pa man. Sa ikalawa naman po, we are God's instrument for good works. Ginagamit tayo ng Panginoon para tumulong sa mga nangangailangan sa ibang tao. At ganun din naman yung ibang tao, maaaring gamitin sila ng Panginoon para tumulong sa atin. Kumbaga, ang tao, instrumento lang yan ng Panginoon. Kaya wag natin i-worship yung mga tao na porket mayaman, ganun, tinitingala na natin. Wag ganun. Magpasalamat lang tayo sa kanila. Pero ang tunay na dahil lang lahat ng kanilang natatamo o ating natatamo ay galing lang sa ating Panginoon. Pagmamayari yan lahat ng ating Panginoon. Ginagamit lang tayong mga tao upang gumawa ng mabubuti para sa ating kapwa. Sabi nga sa verse natin, kung ano man tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha na tayo para sa mabubuting gawa na hindi handa niya noong una pa man natin gawin. At sa huling katuruan naman po natin ngayong araw ay we are God's missionaries of redemption. Tayo yung inatasan ng ating Panginoon para ipangalap ang kanyang mga salita. Tayo yung dapat nating gampanan yan dahil yan na yung pinaka dahilan kung bakit tinubos ng ating Panginoong Jesucristo ang ating mga kasalanan, para maligtas tayo. Naligtas tayo dahil gusto na may plano ang Diyos para sa atin. Gusto niya ipangalap kung paano tayo kinalugdan ng ating Panginoon, kung paano naging mabuti sa atin ang Panginoon sa araw-araw. At papunta naman po tayo sa ating application. Unang-una po, be confident in our identity and value. Sa ikalawa naman po, rejoice in our meaning and purpose. At sa uli naman po, focus on contributing to God's redemption. Yun nga po, sabi rito, summarize ko na lang po yun sa ating application. Wag nating maliitin yung sarili natin.
maaring hindi tayo pahalagahan ng ating kapwa o ng mga taong nakapaligid sa atin, pero sa ating Panginoon napakahalaga natin. Priceless tayo para sa ating Panginoon. Kaya tayo nandito sa mundo dahil may meaning and may purpose tayo. Huwag nating iisipin na wala lang tayo dito sa mundo. May meaning ang buhay natin, may purpose ang buhay natin, which is para makakontribute sa God's redemption, o yung may pangalap ang salita ng ating Panginoon. Yun lamang po, sana po may naunawaan po tayong lahat at may apply po natin ito sa ating buhay. Muli, ako po si John Rabi Medina. Maraming salamat po.